Hello and welcome to Vivo Talks, Beyond Insights, Better Outcomes, a video podcast where we focus on discussions, insights, and solutions for improved outcomes for the development of SIMC and its employees. And today with me is a very special guest, ang ating butihing MCC, no other than Dr. Dr. Melchor C. De La Cruz Jr. Magandang araw, Dr. Bong. Magandang araw, Kuki, at sa lahat ng ating mga manonood. Doc Bong, for today's episode, it's actually our pilot episode. And we are doing this for the benefit of SIMC and the benefit of the employees as well. Okay, gusto nating ipaalam sa ating mga empleyado kung ano talaga ang ibig sabihin ng PGS or ang Performance Governance System. Yes po, Doc. Doc, as early as 2019, naririnig na namin yung PGS actually. Nagkaroon na rin ng mga orientations. Pero to be honest, Doc, medyo nung time na yun magulo eh. Hindi namin masyadong maintindihan. Yes, Kuki, kasi doon tayo nag-umpisa nitong PGS na ito. At maraming stages actually ito. It was only last year na inumpisahan natin yung talagang seryosong pagsunod dito sa tinatawag nating Performance Governance System. Ang Performance Governance System pala ay may 4 na stages: initiation, compliance, proficiency, at saka institutionalization. Last year, naisa lang tayo dun sa tinatawag nating initiation stage at kung saan ipinakilala natin kung ano ba ang meron sa ating institusyon, ang Southern Isabela Medical Center, at sa pagsusuri ng isang agency, yung ISA or... Yan ba yung Institute for Solidarity in Asia? Institute for Solidarity in Asia. Base sa kanilang pagsusuri sa ating institusyon, nakakuha tayo ng tinatawag na gold. Doc, ito ba yung mga Yes, ito po yung nakamit natin na award for that tinatawag nating Revalida. Thank you, Dr. Bong. Doc, linawin lang natin, ano nga ba talaga ang PGS at bakit kailangan natin ito sa SIMC? Ang PGS or ang Performance Governance System ay kailangan natin ito sa lahat ng mga institusyon, hindi lamang sa gobyerno, kundi pati na rin sa private institutions, na ito yung similar, kung alam nyo yung ISO, Yes, ito yung may mga standards tayong sineset para kung nasunod natin ang mga standards na ito, doon natin makikita kung ano ang level ng ating institusyon, no? Kung nag-uumpisa ang Performance Governance System siyempre sa pagpaplano, and then pagkatapos ng pagpaplano, yun na nga yung ginagawa natin na minomonitor natin kung nasusunod ba natin kung ano yung mga gusto nating gawin dito sa ating institusyon. And then ultimately, dito natin makikita kung lahat ba ng yung gusto nating makamit o ang goals natin nakukuha ba natin at the end of the journey. So sa madaling sabi, Doc, si PGS is actually for the benefit of the SIMC at sa benefit ng naming mga empleyado dito sa SIMC. Well, kung titignan natin, hindi lang para sa empleyado kundi para din sa mga pasyente, para sa atin lahat ang PGS or the Performance Governance System na ito. Doc, nung maalala ko lang po, since yun nga po, yung conception itong PGS sa SIMC, isa sa mga naging problema is reception sa mga employees as well as the other staff na para mapagana itong PGS dito sa SIMC. Doc, in your view po, ano po kaya yung mga compelling reasons para ito ay maging magandang tugon ng mga empleyado sa PGS? Siyempre, unang-una is we have to set our goals. Bago natin makamit yung goals na ito, dadaan muna tayo sa mga strategies na yun yung mga ginagawa natin. Meron tayong mga committees na ginawa, kagaya ng OSM, Office for Strategic Management. Tayo yung mga nagpaplano, no? Ginagawa natin kung ano yung mga dapat na sundin, ginagawa natin kung ano yung mga dapat na gawin sa ating institusyon para sa ikabubuti ng pagpapalakad sa hospital. Importante na tayo na nagpaplano, ipaalam natin sa lahat ng empleyado kasi tayong lahat ang magtatrabaho para dito. Tama po, Doc. And actually, nabanggit nyo kanina, Doc, yung initiation stage. Tapos, tama po ba yung susunod na stage is yung cascading stage na po tayo ngayon? Ang next stage actually, kung isusundin natin yung 4 is after the initiation, yung compliance stage. Pero bago yung compliance stage, yun na nga, ikakascade natin lahat ng dapat nating gawin para sa ating institusyon sa lahat ng mga empleyado. So, importanteng lahat ng dapat na
ipatupad natin sa ating institusyon, ang Southern Isabela Medical Center, dapat malalaman ng lahat ng mga empleyado natin, mula taas hanggang sa pinakababa. Doc, na banggit nyo rin po kanina na yun nga po, itong PJS ay makakatulong sa ating empleyado. At hindi lang actually sa mga empleyado natin, kundi pati maging sa ating mga pasyente. Yes, actually ginagawa natin ito para sa mga pasyente natin eh. Pero ang magtatrabaho dito ay ang mga empleyado. So ganun ang magiging takbo, and kagaya nga ng sinabi natin kanina, may 4 stages. So ibig sabihin, hindi madali para sa atin ang tinatawag nating PGS journey na. May proseso, Doc. Yes, may proseso. And it will take years siguro para makamit natin kung ano yung talagang gusto nating makamit para sa ating institusyon. Doc, being the appointed MCC last 2022, ano kaya yung mga naging challenges in terms sa implementation ng PGS, being the new captain of the ship of SIMC? Well, minana ko na lang itong PGS journey na ito, pero napakaswerte ko dahil bago pa ako maging MCC, nandyan na yung mga committees, yung OSM committee and all the other committees, at magagaling lahat ng mga miyembro dito. Kaya hindi naging mahirap para sa akin na ipatupad lahat ng gusto natin mangyari dito sa ating hospital. Any plans for the future, Doc, of PGS in SIMC? Well, marami tayong plano in terms of yung infrastructure, yung human resources, no, yung pagpapatayo ng mga buildings, and then yung mga empleyado, kung mga doctors, nurses, and lahat ng mga empleyado para dito sa hospital. And then yung mga kakailanganin, of course, kung ano yung mga gagamitin natin, equipment, lahat ng proseso, sistema na dapat natin gawin para lahat ng ating goals ay ating makakamit. Watch out, SIMC. There's a lot in store for us employees and especially our patients. Doc Bong, bago natin tapusin itong ating first ever episode ng ating video podcast, Doc, any message po sa lahat ng mga nanonood or manunood nitong video podcast po na ito? Hindi kakayanin ng isa lang ang prosesong ito, ang journey na ito. Kailangan tayong lahat ay magtulungan, hindi lang mga empleyado, kasama na rin ang all the other stakeholders. Marami rin sa labas ng hospital ang makakatulong sa atin para sa layunin na ito. At ang palagi nating sinasabi, SIMC, Beyond Better. And thank you, Dr. Bong, for sharing that. Maraming salamat din para sa lahat. This has been your first episode for Vivo Talk, Beyond Insights, Better Outcomes. I'm your host, Cookie, and with me is Dr. Melchor C. De La Cruz Jr., where we go beyond for better outcomes. Sir, ano ang PGS? Performance Governance System. Hi, Ate Mets! Ate Mets, anong stage na tayo sa PGS? Compliance. Wow! Hello mga ma'am, may tanong lang kami. Ano po ang PGS para sa inyo? Ano nga ba yun? Hindi ko din alam. Narinig ko na siya, pero hindi ko alam kung para saan. Basta naririnig namin siya lagi-lagi. Ang PGS kasi ay ang Philippine Governance System. Yun lamang po. Hi, Ma'am Raquel! Ano po ang PGS? Para po sa lalong improvement ng ating hospital. At ano po siya? Ang PGS? Ang PGS po ay Performance Governance System. Yes, that's right. At Ano pong stage na tayo ngayon? Compliance stage po. wow! Yes! Hi, Sir Michael! Ano po ang PGS? Ang PGS is a performance governance system. Tama! Anong stage na tayo ngayon sa PGS? Stage 3. Ano yung stage na yun? Compliance stage. Tama! Yeah! Hi, Ma'am Risa! May tanong ako sa'yo. Ano po ang PGS? Performance Governance System. At anong stage na tayo ngayon? Compliance po. Wow!